Apak na Balen, ganyan pong mapaling isasabyan. Mainit po na pinag-uusapan dito sa ating pong bansa. At oo, dun po sa mga nagtatanong, lalong-lalo na dito sa, nagkakaroon po ng posisyon, lalong-lalo na po dito sa pagbabantay po natin sa ating peace and order. Ano? Dito po sa mga mainit po ngayon na balita na may kaugnayan po sa change of leadership, General Torre. Amo baya ka rin na Oyang Felix at Ano yan, bago yan. No? Unang-una si General Nick Torre ay galing sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. So it broke the tradition of the PNP General usually coming from the Service Academy, which is the Philippine Military Academy sa Baguio. So yun, bago yun. Pangalawa, he serves at the pleasure of the President of the Philippines. Diba? So merong option yung ating presidente na kahit sino sa mga general niya sa PNP pwede niyang gawing PNP chief. Mapa 1-star man yan, 2-star, 3-star. So siya ang napili, ibig sabihin siya yung alter ego ng ating presidente pagdating sa pagpapalakad ng ating kapulisan. At bakit importante yun? Kailangan aligned sila, kailangan pareho sila ng vision, at kailangan pareho silang nagsisilbi sa ating konstitusyon. Yung pong loyalty ay sa konstitusyon, hindi po sa isang tao. So, pero sinabi ko nga, he serves at the pleasure of the President of the Philippines. Pero ito, meron tayong mga nakikita, mga bagay na bukas bakalawa maging parte na ng sistema, lalong-lalo na dyan sa nakikita po natin mga programa nito pong mga general. Pagka may change of leadership, may kanya-kanyang estilo yan. May mga punaka kamo sa akin kanina na halos yung mga nauupo paritiro na, kaya may mga medyo mabagal yung Alam niyo, meron tayong development. Yes. Sana ako yung gusto kong makita na sa ating mga uupo, whether AFP man yan or PNP, galing na po tayo doon. So nakikita na natin yung epekto kapag nilalagay natin itong mga general o itong mga personnel na malapit na pong magretiro sa kanila, sa pinakamataas na pwesto. Unang-una po yung vision nila is medyo lumabas na sa kanilang organisasyon. Karamihan ang tinatawag natin dyan ay mga road, retired on active duty. So nasa loob pa po sila ng sistema pero sila ay retirado na. So hopefully ngayon po nakikita natin na medyo nagbabago na yung kultura. Hindi ibig sabihin pag-upo ng isang pinuno ng kapulisan o kasundaluhan ay hindi nila iniisip yung retirement nila, iniisip nila kung paano nila mapapaangat at mapapasulong yung organisasyon na kinabibilangan nila. So, at the end of the day, meron pa rin silang vision na mapataas yung antas ng serbisyo ng organisasyon na pinagsisilbihan nila. At hindi po sila nandoon sa pinakamataas na pwesto para isipin yung kanilang pagre-retiro na isang araw ay sila ay titigil na sa serbisyo. Sila po ay magbibigay ng focus. Kumbaga, Kuya Pao, mainit pa yung kanilang determinasyon para magsilbi. Hindi sila patapos na. Hindi ito dapat maging isang twilight tour ng isang general. Dapat po ilagay natin yung mga maiinit pa yung kanilang nasa na magsilbi sa taong bayan. Kumusta naman yung moral? Kung pinag-uusapan natin yung moral ng mga nasa hanay ng PNP, dahil pagka may change of leadership ng yan pinag-uusapan anong clash siya, di ba? At dito nangyayari din na siyempre may mga bitter, yung kakayanan na magpasunod. Yung kakayanan ng magpasunod, Kuya Pao, pag binigay mo yung tinatawag na commander's intent, karamihan yan ay meron tayong tinatawag na change management sa isang organisasyon. Kapag lahat sila ay aligned patungo dun sa gustong puntahan according to the commander's intent, I think magkakaroon naman yan ng isang organisasyon na pare-pareho yung direksyon. Pero pag hindi po na-express kung ano yung commander's intent and what is the left and right limits of our police officers, magkakaroon po talaga ng clash dyan. So ang importante, he has to tell them the why behind it. At panghuli, ikaw ba, anong observation mo? May mga extreme ba na panukala si General Torre? Kasi instruction niya, yung quick response, talagang quick.
hindi mabagal. Siguro Pero yung oras ng depresya, ito, pinag-uusapan din. hindi naman siguro sudden reaction ng parang unbelievable, no? Gusto kong makita na maipa-implement niya yung mabilis na 911 system, yung emergency response. Dahil we all know na yun ang kailangan natin. I think more on responding. I think we need to have more proactive policing. Community-oriented policing na alam na mga pulis natin, yung kanilang komunidad, hindi lang po sa mga, siguro sa mga masamang elemento, kundi sa mga mabuting elemento at alam din nila yung mga tao na makakatulong, na maaaring gamiting asset para sa pag-prevent, unang-una, prevention of crimes at pangalawa is solving of crimes. Marami tayong oobserbahan dito ho sa liderato ni General Torre at syempre, congratulations General. Mula dito ho sa countryside, babantayan ho namin kung paano mararamdaman ng mga taga Central Luzon yung standard na mataas na standard, Kuya Felix. Yes. Maraming ng- mataas ang oh. ina-expect ng Pilipino kay General Torre. Apak na. Habak na balit.